Movie Recap Tagalog here. Habang bumabagsak ang malamig na gabi at unti-unting nilalamon ng dilim ang isang napabayaang kagubatan, tahimik na lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim. Hinila niya ang isang babae na nakagapos ang mga kamay at paa. Ang kawawang katawan nito ay kinakaladkad sa malamig na lupa. Pagkatapos, walang awa niya itong pinagsasaksak hanggang sa mamatay. Ngunit hindi siya ang unang biktima na nakaranas ng ganitong kalunos-lunos na kapalaran. Mula pa noong 1998, 8 iba pang biktima ang sinapit ang parehong trahedya. Magkakapareho ang paraan ng pagpatay ng salarin. Ang lahat ng biktima ay may maraming sugat. Karamihan ay nakapokus sa kanilang baywang at mga palad. Pinaniniwala ang may relihiyosong kahulugan ang mga simbolong ito at naglalaman ng isang mensaheng hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Di nagtagal, nakipag-ugnayan ang mga investigador kay Yang Jin, isang malapit na kaibigan ng pinakahuling biktima. Noong araw ng krimen, 3 beses umanong tumawag ang biktimang si Sujong sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit dahil sama ng loob si Yang Jin at mahina ang signal ng cellphone, hindi niya ito nasagot. Dahil dito, labis ang pagsisisi ni Yang Jin. Kung nasagot lamang niya ang tawag noong araw na iyon, marahil ay hindi ganoon ang sinapit ni Sujong. Gayunpaman, may isang bagay na kakaiba sa pagkakataong ito kumpara sa mga naunang kaso. Hindi iniwan sa salarin ang mga gamit ng biktima sa pinangyarihan ng krimen. Sa halip, kinuha niya ang cellphone ni Sujong. Matapos makumpleto ang investigasyon, biglang umilaw ang cellphone ni Yang Jin. Ang lumitaw sa screen ay isang tawag mula kay Sujong. Nag-ipon ng lakas ng loob si Yang Jin upang sagutin ang cellphone. Doon niya nalaman na siya talaga ang unang target ng killer. Ngunit kalaunan ay pinili ng killer si Sujong. Gayunpaman, hindi naman ito tumutugma sa mga pamantayan ng salarin. Dahil dito, nanumpa si Yang Jin na pananagutin ng killer. Nang lumabas ang investigador upang tawagan muli si Yang Jin, agad namang pinatay ng killer ang tawag upang iligaw ang pulisya. Hindi inaasahang nagsinungaling si Yang Jin sa investigador. Sinabi niyang binanggit ng killer na si Sujong ang naging huling biktima. Lumipas ang 18 taon sa isang iglap at si Yang Jin ay isa ng kriminal na investigador. Ginawa niya ang lahat upang mahanap ang tunay na salarin sa serye ng mga pagpatay. Isang araw, biglang dumating sa istasyon ng pulis ang ina ng unang biktima at nagwala. Itinanong niya kung bakit muling binubuksan ng pulisya ang kaso matapos ang napakaraming taon. Dahil lumampas na ang kaso ng kanyang anak sa yugto ng pampublikong pag-uusig, nagpa siya siyang sunugin ang mga alaala at gamit na ibinalik ng pulisya sa kanya. Ngayon, bumalik ang pulisya upang hilinging ibalik ang mga iyon. Para sa kanya, parang paglalagay lamang ito ng asin sa sugat. Sa puntong ito, isiniwalat ni Yang Jin na ang nakababatang kapatid ng biktima ay si Hai-in. Matapos kumpiskahin ng pulisya ang mga gamit, palihim na kumuha si Hai-in ng isang card na maaaring naglalaman ng mahalagang bakas. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkadismaya ng ina ng biktima, yumuko pa rin siya bilang pasasalamat kay Yang Jin sa kanyang pagtitiyaga. Pagkaalis ng ina ng biktima, nagreklamo ang lahat. Kung hindi pa sana nag-e-expire ang statute of limitations ng huling biktima, matagal na sanang isinara ang napakakomplikadong kasong ito. Ngunit hindi sumang-ayon si Yang Jin. Ang oras ay hindi naghihintay kaninuman, kaya lalo pang nagiging mahalaga ang paghahanap sa salarin. Sa bulwagan ng seremonya ng promosyon, inimbitahan ng ibang mga kasamahan ang kanilang mga pamilya. Ngunit si Yang Jin ay nanatiling nag-iisa. May isang kasamahan pa nga ang nagsabing dahil sa kakulangan niya ng pansin sa sarili niyang buhay, na ibubuhos niya ng buong buo ang kanyang sarili sa laban na ito. Gayunpaman, hindi pa rin natutupad ni Yang Jin ang kanyang nais. Mayroon ding isang binata na lihim na humahanga sa kanya at palaging nagpapadala ng maliliit na mensahe ng pagbati. Matapos matanggap ni Yang Jin ang kanyang parangal, isang lalaking nagngangalang Wang Shok ang lumapit upang batiin siya. Isa siyang investigador noong 18 taon na ang nakalipas. Noon, upang makapagtapos si Yang Jin ng pag-aaral ng hindi naaabala, si Wang Shok ang laging nagpapanggap na siya ang sumasagot sa tawag ng killer. Simula noon, madalas na siyang ginugulo ng mga reporter. Kalaunan, pinag-usapan nilang muli ang kaso ng seryal na pagpatay. Palaging sinusuportahan ni Wang Shok ang desisyon ni Yang Jin. Ang kabiguang mahuli ang killer ay naging palaging alalahanin nilang dalawa. Samantala, kagagaling lamang ng isang binata sa bahay mula sa paaralan. Pagkatapos magpalit ng damit, malaya siyang pumapasok at lumalabas sa bahay ni Yang Jin. Habang naglalagay siya ng gatas sa refrigerator, napansin niya ang silid na ipinagbabawal ni Yang Jin na pasukin niya. Sa lahat ng taong lumipas, ngayon lamang nakalimutan ni Yang Jin na isara ang pinto ng silid na iyon. Sandaling nag-alinlangan ng binata, ngunit sa huli ay hindi pa rin siya naglakas loob na pumasok. Matapos diligan ang mga nakapasong halaman sa balkonahe, umupo siya roon at naghintay sa pag-uwi ni Yang Jin. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi pa rin ito dumating. Balak sana ng binata na kumuha ng libro at umalis na. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad kaya binuksan niya ang pinto. Lumabas na matagal na ang nakalipas. May narinig na pagtatalo si Yang Jin sa itaas na palapag, kaya umakyat siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang malaman ng lalaki na pinagbuksan ng kanyang anak si Yang Jin ng pinto, gusto niyang tawagin ang anak upang turuan ito ng leksyon. Sinumpa at minura pa niya si Yang Jin dahil sa pakikialam nito sa kanilang pamilya. Sa harap ng pang-aalipusta ng lalaki, mabilis na pinasuko ni Yang Jin ang lalaki at pinusasan ito. Nasaksihan ni Yunho ang pangyayaring iyon at labis siyang nagpasalamat. Mula noon, naging bayani niya si Yang Jin.
Ngunit mahilig magsugal ang ina ni Yunho, kaya madalas niya itong palayasin sa bahay. Nang makita ni Yang Jin ang ganitong sitwasyon, agad niyang isinama si Yunho sa kanyang bahay. Inatasan niya itong magdilig ng mga halaman upang may pagkaabalahan. Maaaring maglaro si Yunho kahit saan sa bahay maliban sa silid na iyon, dahil ayaw ni Yang Jin na masaktan siya. Ngayong malaki na si Yunho, palagi na niyang tinutulungan si Yang Jin sa gawaing bahay. Nais niyang hintayin itong makauwi, ngunit sa araw na iyon, ang silid na palaging nakakandado ay naiwan na bukas. Paulit-ulit na nag-alinlangan si Yunho, ngunit sa huli ay nagpasya siyang buksan ang pinto. Sa loob ng silid na iyon, na ipinagbabawal sa kanya, naroon ang mga bangungot ni Yang Jin sa nakalipas na mga taon. Ang mga dingding ay puno ng impormasyon tungkol sa kakaibang kaso, mga larawan ng lahat ng biktima, mga artikulo mula sa media, at maging ang larawan ng matalik na kaibigan ni Yang Jin. Lahat ng mga pahiwatig na may kaugnayan sa kaso ay nakatago roon. Doon lamang napagtanto ni Yunho na sa lahat ng taong lumipas, ang nakikita lamang niya ay ang panlabas na anyo ni Yang Jin. Samantala, nilapitan naman ng ina ni Sujong si Yang Jin. Pinayuhan niya itong tigilan na ang pag-iimbestiga sa kaso. Dahil sa trahedyang sinapit ni Sujong noong nakaraan, ibinuhos niya noon ang lahat ng kanyang galit kay Yang Jin, na siyang naging sanhi ng paghihirap ni Yang Jin hanggang ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, tila gumaan ang loob ng ina ni Sujong. Iniisip niyang marahil ay wala na sa mundong ito ang killer. Sa isang lugar, may isang babaeng nakagapos sa loob ng madilim na silid. Sa tabi niya, walang tigil siyang pinahihirapan ng isang walang hiyang lalaki. Naghanda pa ito ng mga litrato at mga calling card ni Yang Jin. Ito ang ikasampung pagpatay na pinaplano niya, at si Yang Jin ang target. Samantala, matagal nang naghihintay si Yunho sa bahay ni Yang Jin. Ngunit nagkataon namang nagkita sila nang papalabas pa lamang siya. Bilang pasasalamat sa pagbibigay ni Yunho ng greeting card, dinala ni Yang Jin si Yunho sa isang marangyang kainan. Habang kumakain, inamin ni Yunho na nakapasok siya sa lihim na silid ni Yang Jin. Nabigla siya sa mga larawang nakita niya roon. Nag-alala siya na kung sakaling may mangyari sa kanya balang araw, ayaw niyang maramdaman ni Yang Jin ang parehong guilt na dinadala nito ngayon. Pagkatapos ng hapunan, umuwi sila. Ngunit may taong sumusunod sa kanila. Sa una, akala nila si Yang Jin ang target. Ngunit pagdating ni Yunho sa bahay, palihim siyang lumabas muli. Iyon pala ay isa lamang kaklase na dumating upang singilin siya ng pera. Kinabukasan, nakipagkita si Yang Jin sa nakababatang kapatid ng biktima, si Hai-in. Hindi lamang ibinigay ni Hai-in ang evidence card kay Yang Jin, naglabas din siya ng isang teddy bear na hugis anghel. Naalala ni Hai-in na bago namatay ang kanyang ate, madalas siyang makakita ng isang kakaibang lalaki. Ginamit ng lalaking iyon ang teddy bear na anghel upang makuha ang kanyang atensyon, ngunit agad na lumapit ang kanyang ate upang pigilan siya. Gayunpaman, dahil sa kuryosidad, palihim na tumakbo si Hai-in at kinuha ang teddy bear. Sinabi ng lalaki na ang kapatid ni Hai-in ay dumaranas ng matinding emosyonal na sakit, at kung papayag siya, matutulungan niya ang kanyang ate na muling ipanganak. Dito naisip ni Yang Jin na ang 6 na pakpak na anghel ay maaaring may kaugnayan sa isang relihiyosong simbahan. Habang pauwi na sana si Yang Jin sa istasyon ng pulis kasama ang kanyang mga kasamahan, bigla siyang may naalala at nagmadaling bumalik sa kanyang bahay. Sinuri niya muli ang mga lumang pahiwatig at labis siyang nalito. Ayon sa salarin, ang 6 na pakpak na anghel ang nagdala sa kanya ng matinding pagdurusa. Binanggit pa nito ang pangalan ng isang simbahan na tinatawag na New Life. Ngunit noong panahong iyon, inakala ng pulisya na isa lamang itong tawag na nanghaharas, kaya hindi nila ito pinansin. Ngayon, doon nagsimulang muli si Yang Jin mula sa mga pahiwatig na iyon. Agad na pumunta si Yang Jin sa simbahan ng New Life. Mula sa matandang tagabantay ng gate, nakakuha siya ng impormasyon. Nalaman niya na ang teddy bear ay ginawa ng isang pari na madalas pa nga itong ipamigay sa mga bata. Dahil nakalimutan ng tagabantay ang pangalan ng pari, dinala niya si Yang Jin sa pasilyo at itinuro ang isang lalaki sa litrato, isang lalaking nagngangalang Sangwon. Sa wakas, nakakuha si Yang Jin ng mahalagang pahiwatig tungkol sa salarin. Pagkatapos, hinanap naman niya ang tagapangalaga ng simbahan. Matapos ang maraming paghihirap, nakuha rin niya ang address ng pinaghihinalaang salarin. Samantala, katatapos lang ng klase ni Yunho at palabas na siya ng gate ng paaralan, bigla na lamang may isang matandang lalaki na tumakbo sa kanyang harapan at bumagsak sa lupa. Pagkakita nito, agad tumawag si Yunho sa 119 at nagbigay ng paunang lunas sa matanda. Nang magising ang matanda sa ospital, tinawag niya si Yunho palapit sa kanya. Naalala niya na si Yunho ay isang estudyante sa Shinsong High School. Samantala, naghihintay si Yang Jin ng tulong mula sa pulisya. Ngunit dahil gusto niyang agad malaman ang katotohanan, nagpasya siyang pumasok mag-isa sa gusali kung saan nakatira ang suspek. Pagdating niya sa ikalimang palapag, tinawagan niya ang salarin, ngunit walang sumagot. Gayunpaman, may narinig siyang tunog ng cellphone na tumutunog sa loob ng gusali. Sinundan niya ang tunog at napunta sa isang madilim na silid. Doon niya nakita ang isang babaeng nakagapos habang patuloy na tumutunog ang cellphone sa tabi nito. Tila sinadya ito ng salarin upang magbigay ng bitag. Naalala ni Yang Jin ang pagkamatay ng kanyang kaibigang si Sujong. Dahil hindi niya nasagot ang tawag sa tamang oras, naganap ang trahedya. Habang pinahihirapan ang kanyang isip, pinadalhan siya ng salarin ng isang video na nagdodokumento ng pagkamatay ng biktima. Sa video, makikita rin ang calling card ni Yang Jin. Maya-maya, napansin niya ang mga patak ng
dugo sa sahig. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa makarating siya sa rooftop. Doon ay may lalaking naghihintay sa kanya. Siya nga ang killer, si Sang-won. Ngunit ang nakapagtataka kay Yang Jin ay kung bakit niya sinaksak ang sarili niyang kamay. 18 taon nang hinahabol ni Yang Jin ang lalaking ito. Ngunit ang kapalit ay napakaraming tanong na walang sagot. Sinabi ni Sang-won kay Yang Jin na wala nang lilitaw na bagong biktima. Ngunit sa araw na iyon, nilabag niya ang sarili niyang pangako. Paulit-ulit na tinanong ni Yang Jin kung bakit. Ngunit tumalikod lamang si Sang-won at naglakad papunta sa gilid ng rooftop. Pagkakita nito, agad siyang sinubukang pigilan ni Yang Jin. Lumabas na tinawag ni Sang-won si Yang Jin upang saksihan ang isang himalang muling pagkabuhay. Pagkatapos, bigla siyang tumalon pababa. Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Yang Jin. Sa sandaling iyon, tinanong ni Yang Jin kung maaari bang maibalik sa buhay si Soo-jong. Matapos sabihin ni Sang-won na hindi kwalipikado si Soo-jong, bumagsak siya sa lupa. Nang dumating ang mga kasamahan ni Yang Jin, huli na ang lahat. Tuluyan nang nawala si Sang-won. Ngunit matapos ang napakaraming taon ng pagsisikap, ayaw ni Yang Jin na doon na lamang magtapos ang lahat. Agad siyang tumakbo pababa upang magsagawa ng first aid. Kahit alam niyang wala na itong silbi para sa killer. Nagtaka ang kanyang mga kasamahan sa kanyang ginagawa at sinubukan siyang aliwin. Sa sandaling iyon, naalala ni Yang Jin ang pag-uusap nila ni Soo-jong tungkol sa serya ng mga pagpatay. Sinabihan pa siya ni Soo-jong noon na mag-ingat sa panahong iyon. Hindi pinaniwalaan ni Yang Jin ang mga sinabi ni Sang-won. Posible bang may itinatagong masama si Soo-jong? Nang makita ni Yang Jin ang killer ng kanyang matalik na kaibigan na nakahandusay sa harap niya, napaiyak siya at humingi ng tawad kay Soo-jong. Kahit tumigil na sa paghinga ang salarin, inilabas pa rin niya ang kanyang pilak na pulseras at pinusasan ito. Nanumpas Yang Jin, nalulutasin niya ang misteryong ito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang forensic team. Samantala, matapos mailigtas ni Yunho ang matanda, binigyan siya nito ng isang asul na libro. Inutusan siya ng matanda na itago ito ng mabuti. Sa pabalat ng libro ay nakasulat ang Gospel of New Life. Pagka-uwi ni Yunho, sinimulan niyang buksan ang libro at basahin ang bawat pahina. Kasabay nito, nanatili si Yang Jin sa pinangyarihan ng krimen. Sa pamamagitan ng investigasyon at mga pahayag ng mga kapitbahay, nalalaman nila na may isang babaeng umakyat sa gusali ng mag-isa. Kung ang babaeng iyon ang biktima, bakit wala siyang kahit anong personal na gamit? Kahit pa nagmaneho siya papunta roon, dapat man lang ay dala niya ang kanyang cellphone nang umakyat siya. Kalaunan, kinilala ng pulisya ang biktima bilang si In Cheon. Wala siyang mga kamag-anak, kaya lalo nitong pinahirap ang investigasyon ng kaso. Naalala ni Yang Jin ang mga huling salita ni Sang-won bago siya mamatay. Sinabi nitong nagsasagawa siya ng isang eksperimento at iyon ang dahilan kung bakit niya pinarurusahan ang babaeng iyon. Napag-isip-isip ni Yang Jin na malamang ay kilala ng biktima si Sang-won noon pa man, kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na kunin ang kanilang mga fingerprint para maikumpara. Samantala, agad namang pumunta si Yunho sa ospital upang suriin ang bangkay. Napansin niya na may butas na sugat sa palad ng biktima na tila gawa ng matulis na bagay. Ngunit ang palad ni Sang-won ay mayroon ding kaparehong sugat. Bakit kumikilos si Sang-won na parang siya mismo ang pinaparusahan? Hindi maunawaan ni Yang Jin ang kahulugan ng kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, dumating si Wang Shok. Dahil dati siyang nag-imbestiga ng kaso ng serial murder, nais niyang makita ang mukha na ng killer. Pagkatapos, inamin ni Yang Jin na nagsinungaling siya. Sinabi ng killer na si Soo-jong ang huling biktima. Ngunit upang manatiling nakatuon ang pulisya sa kaso, sinadya ni Yang Jin na magsabi ng kasinungalingan na para bang titigil na ang killer. Samantala, umuwi naman ang ina ni Yunho na lasing. Pagkakita niya kay Yunho, pinagalitan niya ito dahil hindi raw ito katulad ng kanyang inaasahang anak. Kahit mukhang mabait at maayos si Yunho, hindi raw ito sumusunod sa mga turo ng kanyang ina. Maya-maya, tinulungan siya ng kanyang nobyo na mahiga sa kama. Kinagabihan, habang naghahanda na si Yunho para matulog, nakatanggap siya ng text message sa kanyang cellphone. Isa pala itong kaklase na nanghihiram ng pera sa kanya. Humiga si Yunho, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin siya ligtas sa kanilang bahay. Kaya kumuha siya ng pera mula sa kahon ng sapatos na nasa ilalim ng kanyang kama. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Yang Jin sa ikatlong palapag at itinago roon ang pera sa isang lugar na mahirap matagpuan. Di nagtagal, umuwi si Yang Jin. Nagulat siya nang makita si Yunho sa loob ng bahay. Ang totoo, nais sana ni Yunho na sabihin ang kanyang lihim. Ngunit nang makita niya ang mga sugat sa katawan ni Yang Jin, hindi na siya nagpatuloy. Akala ni Yang Jin ay muli na namang nag-uwi ng nobyo ang ina ni Yunho, kaya naupo na lamang siya nang hindi nagtatanong. Nang makita ni Yunho si Yang Jin na nakatingin sa lihim na silid, habang tahimik na umiiyak, nakalimutan niya ang sarili niyang problema. Matapos malaman ni Yunho na patay na ang killer sa serial murder case, masaya niyang sinabi kay Yang Jin na maaari nang linisin ang silid na parang bangungot na yon. Noon kasi ay hindi siya pinapayagang pumasok doon, kaya wala siyang magawa. Ngayon, gusto talaga niyang tulungan si Yang Jin na linisin iyon agad. Nang marinig ito ni Yang Jin, nakaramdam siya ng matinding init at ginhawa sa puso. Kinabukasan, maagang nagising si Yunho at naghanda ng almusal para kay Yang Jin. Ngunit hindi inaasahan, dahil hindi niya nasabi ang kanyang lihim noong nakaraang gabi, nagsimula siyang magkaroon ng matitinding at madidilim na kaisipan. Samantala, nilapitan ni Yang Jin ang pinuno ng simbahan, si Wang Shok. Nang ipakita niya ang larawan ng biktima, napansin niyang tila kilala nito ang babae. Ngunit hindi naging kooperatibo si Wang Shok at lalo lamang pinahirap ang sitwasyon para kay Yang Jin. Inamin lamang niya na matagal nang umalis sa simbahan ang killer. Ayaw na niya magbigay pa ng ibang detalye. Pagkatapos, pinalabas ni Wang Shok si Yang Jin mula sa sasakyan. Bago niya isara ang pinto, binalaan siya ni Yang Jin na iimbestigahan niya ng lubusan ng simbahan. Ngunit hindi man lamang nagpakita ng takot si Wang Shok. Sa halip, binalaan pa niya si Yang Jin na huwag niyang saktan ang kanyang sarili. Lalo tuloy naghinala si Yang Jin na may tinatagong lihim ang simbahan. Pagkaalis ng sasakyan ni Wang Shok, nakatanggap siya ng balita tungkol sa isang pagkamatay
patay. Sa kabilang linya ng cellphone ay ang chairman ng Shinsung Group, si Chairman Lee. Inayos ni Chairman Lee ang isang pagpupulong kay Wang Shok sa auditorium. Sa parehong oras, tumawag naman ang forensic department kay Yang Jin. Inanunsyo nila na ang DNA na natagpuan sa tatlong crime scene ay tumutugma sa DNA ng killer. Agad dinala ni Yang Jin ang mahalagang balitang ito sa ina ni Sujung. Labis itong nalungkot nang marinig ang balita. Pagkatapos, dinala siya ng ina ni Sujung sa loob ng bahay at naghanda ng masaganang pagkain para sa kanya. Umaasang mapagsisimula na siya ng bagong buhay. Doon sinabi ng ina ni Sujung kay Yang Jin na kahit mahuli at makulong ang killer, wala na rin itong saysay. Patuloy pa rin itong kakain at matutulog na parang isang normal na tao. Gayunpaman, hindi pa rin maalis ni Yang Jin ang bigat na dinadala ng kanyang puso. Samantala, kakagaling lamang ni Wang Shok sa pakikipagkita sa pinuno ng simbahan. Iniulat niya na kinuwestiyon ng pulisya si Sangwon at na ang biktima at ang killer ay parehong may malapit na ugnayan sa simbahan. Kung ipagpapatuloy pa ng pulisya ang investigasyon, tiyak na sasamantalahin ito ng media. Kamakailan lamang, nahaharap si Yunho sa ilang problema sa paaralan dahil nahuli niya ang kaklase niyang si Achung na umamin sa guro tungkol sa pandaraya sa pagsusulit. Dahil dito, nasira ang dati nilang magandang samahan. Hindi natuwa ang driver ni Achung sa nangyari. Sinabi ni Achung, nahahanap siya ng pagkakataon upang turuan ng leksyon si Yunho. Sa sandaling iyon, may isang lalaking lumapit at sinabihan silang huwag pumarada sa lugar na iyon. Nainis si Achung sa lalaki at nagsalita ng walang galang. Hindi nila inaasahan na ang lalaking iyon ay lilitaw sa seremonya ng parangal sa paaralan. Noong una, pinuri ng paaralan si Yunho dahil nailigtas niya ang isang matandang lalaki sa kalsada. Ngunit dahil sa kamakailang insidente, inakusahan ng lalaking iyon si Achung na isang pasaway na estudyante. Nagalit si Achung sa mga sinabi nito at agad siyang umalis. Sa katunayan, ang lalaking iyon ay ang chairman ng Shinsung Group. Kagagaling lamang niya sa pagbibigay ng pondo para sa edukasyon ng mga paaralan. Kaya inimbitahan siyang dumalo sa seremonya ng parangal. Kalaunan, habang nag-uusap ang dalawang chairman, nakatanggap sila ng tawag mula kay Wang Shok. Ipinahayag ni Wang Shok na hindi lamang patay si Sangwon, kundi iniimbestigahan din ito bilang salarin sa serye ng mga pagpatay. Pagkarinig ng balita, nagkatinginan ang dalawang chairman. Nag-aalala silang baka mabunyag ang mga lihim ng kanilang korporasyon. Hindi nagtagal, nagkaroon ng press conference upang talakayin ang nakakagulat na kaso. Sa puntong ito, nagbago ang ugali ni Wang Shok. Kusang loob ba siyang nagbigay kay Yang Jin ng impormasyon tungkol sa mga biktima upang mailihis ang atensyon ng pulisya at mapigilan si Yang Jin na imbestigahan ang simbahan. Samantala, habang pauwi si Yunho mula sa paaralan, bigla na lamang siyang inagawa ng school bag ng isang estranghero. Hindi na siya nag-isip pa at agad na tumakbo pauwi. Pagdating niya roon, napansin niyang may mga palatandaan na may naghalughog sa silid. Agad siyang pumunta sa bahay ni Yang Jin. Nakahinga siya nang maluwag nang makita niyang naroon pa rin ang pera. Sa sandaling iyon, gusto sana ni Yunho na sabihin kay Yang Jin ang kanyang lihim. Ngunit naalala niya ang sinabi nito noon na kahit may mangyaring masama, kailangan pa rin niyang manatiling kalmado at mag-imbestiga ng mabuti. Sa panahong iyon, lubos na abala si Yang Jin sa mga kaso. Hindi niya napansin ang pinagdaraanan ni Yunho, kaya nagpa siya si Yunho na makipagkita kay Yang Jin upang magtapat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakatanggap si Yang Jin ng tawag mula sa forensic department. Nang makita ni Yunho na abalang-abala si Yang Jin sa kanyang trabaho, nawala ang lakas ng loob na matagal niyang pinag-ipunan. Umalis siya na malungkot at bigo. Tahimik na sinisisi si Yang Jin dahil hindi nito napansin ang kakaibang kilos niya. Pagkatapos, bumalik si Yunho sa bahay ni Yang Jin at inilagay ang lahat ng pera sa kanyang backpack. Kinabukasan, dinala niya ito sa ibang lugar. Nang makauwi si Yang Jin, napansin niyang hindi nilinis ni Yunho ang sala. Ngunit dahil may bagong pangyayari sa kaso, bumalik siya sa lihim na silid upang magtrabaho. Kinagabihan, hindi inaasahang umakyat si Yunho sa rooftop ng gusali at dahan-dahang lumabas sa gilid ng rehas. Anong lihim ang itinatago ng batang ito? Marahil ay walang makakaalam ng tunay na sagot. Dahil tumalon si Yunho mula sa mataas na palapag, agad na nakatanggap ng balita ang paaralan at tinawagan ng kanyang mga magulang. Ngunit dahil abala sa pakikipag-date ang kanyang ina, basta na lamang nitong ibinaba ang tawag. Bago ang pangyayaring iyon, matapos kunin ni Yunho ang pera mula sa bahay ni Yang Jin, pumunta siya sa rooftop at ibinigay ang lahat ng pera sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi nila inaasahan na nakita ito ng kanilang homeroom teacher. Naghinala ang guro na baka binubuli si Yunho ng kaklase, kaya gusto niyang tingnan kung ano ang ibinigay nito sa kanyang kaibigan. Ngunit nang buksan ni Yunho ang kahon, isang pares lamang ng sneakers ang nakita ng guro. Wala siyang natuklasang anumang lihim sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ng klase, nagbigay ng senyas ang matalik na kaibigan ni Yunho na magkikita sila sa kanilang napag-usapang lugar. Ngunit pagdating ni Yunho roon, ibang tao ang kanyang nadatnan. Pagkatapos ay binugbog siya ng lalaking iyon. Doon lamang napagtanto ni Yunho na ang mabuti niyang intensyon, ang pagpapaalala sa kanyang kaibigan na umamin sa pandaraya, ay nagbunga ng kabaligtaran dahil si Achung pala ang nagpadala ng taong magtuturo sa kanya ng leksyon. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Yang Jin sa kaso sa kanyang bahay, tinawagan siya ni Yunho. Ngunit nang sagutin niya ang tawag, wala siyang narinig mula sa kabilang linya. Nang subukan ni Yang Jin na tumawag muli, hindi na makontak ang cellphone ni Yunho. Sa sandaling iyon, nakatayo si Yunho sa rooftop ng isang hotel. Ilang sandali pa, tumalon siya at bumagsak sa bubong ng isang sasakyan. Agad siyang dinala sa ospital. Sinamahan siya ni Sang-ho, ang manager ng hotel. Kilala na ni Sang-ho si Yunho noon pa, at ayaw niyang mamatay ng ganito ang mabait na binata. Kaya nakiusap siya sa mga doktor na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi makontak ng paaralan ang ina ni Yunho.
kaya ipinadala nila ang kanyang homeroom teacher sa ospital. Matapos ang maraming oras ng masinsinang gamutan, tuluyan nang nalampasan ni Yunho ang panganib. Samantala, sinamantala ng homeroom teacher ang pagkakataon upang puntahan ang bahay ng ina ni Yunho. Ngunit kahit matagal siyang kumatok, walang sumagot. Sa pagkakataong iyon, nagkataong umakyat si Yang Jin sa itaas. Dahil dati nang nakita ng homeroom teacher na magkasama sina Yang Jin at Yunho, napagkamalan niyang si Yang Jin ang ina ng bata, kaya dali-dali niyang isinama si Yang Jin papunta sa ospital. Habang nasa biyahe, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Yang Jin sa kanyang kapabayaan. Pagdating nila sa ospital, nakita nilang naroon na ang ina ni Yunho sa tabi ng kanyang anak. Doon lamang nalaman ng guro na kapitbahay lamang pala ni Yunho si Yang Jin. Pagkatapos, pumasok si Yang Jin sa silid ng ospital upang tingnan ang kalagayan ni Yunho. Napansin niya ang mga bakas ng pambubugbog sa katawan nito. Naramdaman niyang may kahina-hinalang nangyari, kaya tinawagan niya ang lokal na pulisya at hiniling na imbestigahan ng mabuti kung bakit gustong wakasan ni Yunho ang kanyang sariling buhay. Habang sinusuri ng lahat ang mga personal na gamit ni Yunho, wala silang nakita kundi 2 libro. Kinabukasan, bumalik si Yang Jin sa hotel kung saan nangyari ang insidente. Nang makita niya ang sasakyang durog sa pinangyarihan, hindi siya makapaniwala na si Yunho ang may gawa nito. Pagkatapos, umakyat siya sa rooftop upang muling suriin ang lugar. Sa sandaling iyon, may lumapit mula sa likuran, ang manager ng hotel. Bagaman iyon ang unang pagkakataon na nagkita sila ni Yang Jin, may kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng lalaki. Naghinala si Yang Jin na may itinatago itong lihim. Pagkatapos, bumalik siya sa ospital. Kinuha niya ang mga libro mula sa backpack ni Yunho at may nakita siyang resibo ng pagbili sa loob. Sinundan niya ang impormasyong nakalagay sa resibo at pumunta sa nakasulat na bookstore. Hindi niya inaasahan na naroon din si Sun Woo. Magkasama nilang sinuri ang footage ng surveillance camera. Sinundan nila ang rutang dinaanan ni Yunho at ang mga nakalap nilang datos ay nagdala sa kanila sa isang tapunan ng basura. Ngunit walang mga security camera roon. Naalala ni Yang Jin ang tawag ni Yunho sa kanya noon. Tahimik ang paligid ni Yunho sa tawag na iyon. Habang tila wala na silang masundan na pahiwatig, napansin ni Yang Jin ang isang sasakyang nakaparada sa malapit. Paglapit niya rito, napansin niyang may dashcam ang kotse, kaya agad niyang kinontak ang may-ari nito. Hindi inaasahan, tumunog ang cellphone mula sa loob ng gusali. Sinundan ng dalawa ang tunog hanggang sa ikalawang palapag. Nang buksan nina Yang Jin at Sun Woo ang pinto at pumasok sa loob, nakita nilang patuloy pa ring tumutunog ang cellphone sa silid. Kasabay nito ay isang nakakatakot na eksena. Napatulala sa takot si Sun Woo sa kanyang nakita. Si Yang Jin naman ay natigilan din. Ang eksenang iyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang kaso ng serial murder. May cellphone ding naiwan sa lugar, ngunit walang sumasagot dito. Nang tingnan ni Sun Woo ang litrato sa cellphone, nakilala niya ang binata, si Ah Chung, isa sa kanyang mga estudyante. Ang lalaking nakahandusay sa rooftop ay ang driver ni Ah Chung. Habang paalis na sana sila, napansin ni Yang Jin ang badge ng paaralan na nakahiga sa sahig. Naalala niya ang mga pasa sa katawan ni Yunho. Nahulaan niyang doon siya binugbog. Pagkatapos, sinabi ni Yang Jin kay Sun Woo na bumalik muna sa paaralan. Hanggat hindi pa lubusang nalulutas ang kaso, kailangan nilang magkunwaring walang nangyari. Samantala, nakipag-ugnayan ang principal ng paaralan sa manager ng hotel. Sinabihan niya itong huwag hayaang maibalita ng media ang insidente. Si Yunho, ang lalaking estudyanteng tumalon upang wakasan ang sariling buhay, ay isang mag-aaral sa kanilang paaralan. Samantala, kakakuha pa lamang ni Yang Jin ng memory card mula sa dashcam. Nakumpirma niyang ang driver ang nagmaneho ng sasakyan papunta sa lugar na yon. Ngunit bukod sa mga kuha ng paghatid at pagsundo kay Ah Chung, matagal nang nabura ang iba pang laman ng recording. Bukod pa rito, maraming kahina-hinalang bagay sa pinangyarihan. Ang mga marka sa leeg ng biktima ay nagpapahiwatig na maaaring pinatay siya. Agad na humiling si Yang Jin na makita ang footage ng security camera ng hotel. Nais niyang tiyakin kung talagang naroon ang sasakyan ng biktima. Ngunit sinabi ng mga tauhan ng hotel na may sira ang kanilang surveillance system, kaya hindi sila makapagbibigay ng anumang video. Sa puntong iyon, sinubukang alalahanin ni Sun Woo ang nangyari noong umagang iyon nang palihim na nagkita sina Yunho at ang kanyang matalik na kaibigan sa rooftop. Kaya kinausap ni Sun Woo ang kanyang estudyante upang imbestigahan ang bagay na yon. Sa una, umiiwas si Dong Myung sa mga tanong. Ngunit nang bantaang isusumbong ni Sun Woo sa pulisya ang pagkawala ni Yunho, saka lamang siya pumayag na magsalita. Pinaghinalaan ni Sun Woo na may kinalaman si Dong Myung sa padalos-dalos na ginawa ni Yunho. Sa kanilang pag-uusap, may natuklasan din siyang mahalagang pahiwatig. Ang nobyo ng ina ni Yunho ang nagsupply ng ilang sangkap sa hotel. Samantala, habang kumukuha si Yang Jin ng DNA sample ni Yunho, napansin niya ang kakaibang kilos ng nobyo ng ina nito. Naalala niya ang sinabi ni Yunho noon na nasa bahay ang nobyo ng kanyang ina at ayaw niyang umuwi. Gamit ang kanyang karanasan sa investigasyon, napagtanto ni Yang Jin na hindi nagsisinungaling ang lalaki. Ngunit nanatili itong tahimik tungkol sa lihim na namamagitan sa kanya at kay Yunho. Kalaunan, pumunta si Yang Jin sa bahay ni Yunho upang hanapin ang school bag na palagi nitong dala. Hinahanap niya ito sa buong bahay, ngunit wala siyang makita. Nang paalis na siya, may narinig siyang ingay sa labas. Nagtago si Yang Jin sa likod ng pinto upang tingnan kung sino ang dumating. Nakita niya ang isang lalaking may dalang flashlight na pumasok sa silid. Agad siyang lumabas at pinasuko ito. Lumalabas na ang lalaki ay ang nobyo ng ina ni Yunho. Madali naman sana niyang mabubuksan ang ilaw at makakapasok ng normal sa bahay. Ngunit bakit siya palihim na gumagalaw? Sa sandaling iyon, tumawag si Sun Woo kay Yang Jin at ipinaalam na ang nobyo ng ina ni Yunho ay nagtatrabaho rin sa hotel na yon. Nang dalhin si Dohun sa interrogation room, doon lamang niya inamin ang katotohanan. Lumabas na nagtatrabaho ng part-time si Yunho sa lugar ni Dohun. At kalaunan, aksidenteng nakakita si Yunho ng malaking halaga ng pera sa banyo. Sa una, gusto ni Dohun na isauli ni Yunho ang pera. Ngunit iginiit ni
Yunho na hatiin nila ito ng pantay. Upang patunayan ang sinabi ni Do-hun, nagpadala si Yang Jin ng isang kasamahan sa bahay nito. At totoo nga, natagpuan nila ang pera sa isang itim na bag. Habang tumatagal, mas maraming tao ang nadadamay sa kasong ito. Ngunit sa ngayon, tila nawawala na ang lahat ng mga pahiwatig. Makalipas ang hating gabi, biglang hiniling ni Yang Jin kay Sunwoo na ihatid siya sa paaralan. Gusto niyang tingnan kung ano ang nasa locker ni Yunho. Sa notebook ni Yunho, nakakita sila ng pamilyar na guhit ng isang manikang laruan. Samantala, sa ospital, naghihintay si Dong-myung ng kanyang turn. Ngunit hindi inaasahan, pinunit niya ang papel ng kanyang waiting number. Pagkatapos, pumunta siya sa locker at kumuha ng isang bag mula roon. Palihim niyang isiniksik ang pera sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, dumating sina Yang Jin at Sunwoo. Nang makita sila ni Dong-myung, agad siyang tumalikod at tumakbo. Pagkakita nito, agad siyang hinabol ni Yang Jin. Kahit ginawa ni Yang Jin ang lahat upang mahuli siya, nagawa pa ring makatakbo ni Dong-myung papasok sa istasyon ng subway. Ngunit mabilis na nalampasan ni Yang Jin ang harang. Nang malapit na sana niyang mahuli si Dong-myung, biglang nagsara ang pinto ng tren. Wala nang magawa si Yang Jin kundi tawagan ang support team upang mahanap ang lokasyon ng cellphone ni Dong-myung. Hindi nagtagal, natanggap niya ang impormasyon tungkol sa lokasyon mula sa kanyang mga kasamahan. Ipinakita ng datos na papunta si Dong-myung sa ospital kung saan naka-admit si Yunho. Lalo nitong pinagtibay ang hinala ni Yang Jin. Ang pagbagsak ng loob ni Yunho ay tiyak na may kinalaman kay Dong-myung. Pagkatapos, tinawagan din ni Sunwoo ang ina ni Yunho. Nang pumasok si Dong-myung sa silid ng ospital, sinubukan niyang pigilan ito roon. Ngunit kakauwi pa lamang ng ina ni Yunho. Dahil wala nang ibang paraan, kinailangan ni Yang Jin na humingi ng tulong sa nurse. Kinailangan nilang magpalipas ng mas maraming oras hanggat maaari. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang direksyong tinatahak ni Dong-myung. Kung patungo siya sa Hilaga, iyon ang hotel kung saan bumagsak si Yunho. Posibleng pupunta siya roon upang sirain ang ebidensya. Wala nang oras si Yang Jin para mag-isip pa. Agad niyang pinaandar ang sirena, inapakan ng silinyador, at mabilis na nagtungo sa lugar. Tama nga ang hinala. Umakyat na si Dong-myung sa rooftop kung saan nahulog si Yunho. Kinuha niya ang pera mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa lupa. Pagkatapos ay tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Kalaunan, lumuhod si Dong-myung na parang humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa sandaling iyon, papalapit na rin si Yang Jin sa kanya habang tumatakbo. Ngunit labis ang kanyang kaba. Kung mawalan ng kontrol si Dong-myung sa kanyang sarili, maaaring mas lumala pa ang sitwasyon. Maingat na lumapit si Yang Jin mula sa likuran at sinubukan siyang kausapin ng mahinahon. Gumana naman ang paraang iyon. Sinabi ni Dong-myung na hindi naman talaga sila tunay na magkaibigan ni Yunho. Ngunit tinanggap lamang niya ang kabaitan ni Yunho. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na may congenital na sakit. Ngunit ang perang nakalaan sana para sa gamutan ng kanyang kapatid ay ginastos ng kanilang ama sa pagsusugal at pagpapakasaya. Upang makahanap ng pera para sa gamutan ng kapatid, nagsimulang magnakaw si Dong-myung kung saan-saan. Isang araw, nagkataong dumaan si Yunho at nasaksihan ang kanyang pagnanakaw. Tinakot siya ni Yunho na isusumbong siya sa pulisya upang pilitin siyang isauli ang pera. Ngunit habang paalis na si Dong-myung, tinawag siyang muli ni Yunho. Pagkatapos, tinulungan nilang ihatid sa taxi ang isang lasing na lalaki. Pinuri pa sila nito. Dahil dito, naantig si Dong-myung sa kabaitan ni Yunho. Mula noon, naging malapit silang magkaibigan. Naghinala si Dong-myung na si Yunho ang kumuha ng malaking halaga ng pera. At kalaunan, pinagsisihan ni Yunho ang kanyang ginawa at tinangkang kitilin ang sariling buhay. Sa isip ni Dong-myung, lahat ng ito ay may kinalaman sa kanya. Nang kumalma na siya, inamin niya ang buong katotohanan tungkol sa pagpunta nila sa rooftop ng kanyang matalik na kaibigan. Noong araw na iyon, dinala ni Yunho ang perang natagpuan niya sa hotel at ibinigay kay Dong-myung. Bagamat labis ang konsensya ni Dong-myung, nang maisip niya ang gastusin para sa gamutan ng kanyang kapatid, inagaw niya ang pera mula sa kanyang kaibigan. Binalaan pa niya si Yunho na kung sakaling mabunyag ang nangyari, siya na lamang ang sisihin. Kalaunan, sa interrogation room, ipinakita ni Yang Jin kay Dong-myung ang larawan ng biktima. Isang sulyap lamang at nakilala niya ito bilang driver ni Ah-chung. Nauna nang napansin ni Dong-myung na may alitan sina Yunho at Ah-chung. Ngunit hiniling ni Yunho sa kanya na huwag itong sabihin kaninuman. Iginiit pa ni Yunho na hindi siya binubuli ni Ah-chung. Samantala, nagsasagawa ng paghahalughog ang pulisya sa bahay ng driver. Kakaiba dahil may isang silid doon na nakakandado. Ang mga gamit sa loob nito ay ibang-iba sa mga nasa sala. Para bang may ibang taong nakatira sa silid na yon. Maging ang mga pakete roon ay nakapangalan kay Ah-chung. Ngunit nang kausapin ni Sunwoo si Ah-chung, itinanggi nito na may malapit siyang relasyon sa driver. Matapos makumpirma ng pulisya na ligtas si Dong-myung, sinamahan siya ng mga investigador upang dalawin ang kanyang may sakit na kapatid. Masiglang sinabi ng bata na nakilala niya ang isang bagong kaibigan noong araw na iyon, isang taong handang magbayad para sa kanyang operasyon. Ang bagong kaibigang iyon ay si Sang-ho, ang may-ari ng hotel. Ngunit hindi naman talaga mabuting tao si Sang-ho. Nang gabing iyon, pinuntahan niya ang matandang tagabantay ng simbahan at inalok ito ng malaking gantimpala kapalit ng tulong. Pagkatapos, nagmaneho ang tagabantay patungo sa isang lugar kung saan hiniling ng mga tao roon na dalhin siya agad upang makita si Yunho. Samantala, nag-iisa si Yang Jin sa pinangyarihan ng krimen. Pagkababa niya ng sasakyan, inilabas niya ang isang pares ng salamin sa araw upang patunayan ang kanyang naunang hinala. Sinimulan ni Yang Jin na muling buuin sa isip ang nangyaring krimen. Patay na ang driver, nakabigti sa bubong. Mahina ang ilaw sa abandonadong bahay. Ang cellphone na naiwan ay nakaharap pataas, kaya hindi nito maaaring ginamit ang flashlight. Sa sandaling iyon, nagsuot ng salamin si Yang Jin. Sinimulan niyang damhin at unawain ang eksenang nasaksihan ng biktima bago ito namatay. Batay sa mga bagay na natagpuan sa lugar, imposible na ang biktima mismo ang nagtali ng lubid. Dahil dito, napagpasyahan ni Yang Jin na malamang pinatay ang biktima ng ibang tao hanggang sa siya ay mawalan ng hininga. Lubos na imposible na nagawa niyang kitilin ang sarili niyang
kanyang buhay. Sa pulong kinabukasan, ibinahagi ni Yang Jin ang kanyang hinala sa lahat. Ayon sa mga record medical, ang biktima ay may malubhang pagkabulag sa gabi, kaya hindi niya maaaring nagawang magbigti sa isang madilim na silid. Ibig sabihin, tiyak na may pangalawang tao sa pinangyarihan ng krimen. Bukod pa rito, ayon sa mga traffic surveillance camera, ang biktima mismo ang nagmaneho papunta sa abandonadong bahay. Ngunit ang kakaiba, hindi nakabukas ang headlight ng sasakyan. Sa ganoong kahaba at kadilim na kalsada, posible na may ibang tao sa loob ng kotse nang hindi napapansin ng mga kamera. Matapos pag-aralan ng bawat detalye, napagtanto ni Yang Jin na maaaring higit pa sa dalawa ang mga sangkot sa krimen. Noong una, sa pamamagitan ng mga security camera ng hotel, natuklasan ng pulisya na nang matagpuan ni Yunho ang pera. Dalawang mukha ang nakita sa lugar na iyon. Pinaghinalaan ng pulis na may kinalaman sila sa ilegal na transaksyon sa hotel. Ang pagkahulog ni Yunho ay malamang may kaugnayan sa pagnanakaw nila ng pera. Dahil dito, ipinatawag ni Yang Jin ang isa sa mga suspek. Hiniling niya na pumunta ito sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Ngunit napakayabang ng tono ng kausap. Sinabi pa nitong gagawin niyang pagkakataon iyon upang bumisita sa Criminal Investigation Team. Nang malaon, sa loob ng interrogation room, tinanong ni Yang Jin kung bakit siya naroon sa pinangyarihan ng insidente. Sumagot ang suspek na nagkaroon daw siya ng matinding pagtatae noong araw na iyon, kaya pansamantala niyang ginamit ang banyo ng hotel. Sinasadya pa niyang asarin si Yang Jin. Ayon sa kanya, ang kilos ni Yang Jin noong nakaraang araw ay parang nakikipag-date lamang. Samantala, sa hotel kung saan naganap ang pagtalon na itinuring na pagpapakamatay, inutusan ni Sang-ho ang kanyang mga tauhan na dapat nilang mahanap muna ang dalawang taong nasa larawan bago pa man ang pulisya. Sadyang pinahihirapan ni Sang-ho ang investigasyon. Sa oras na iyon, ang isa sa mga taong nasa larawan ay dala ang pera pabalik sa kanyang lihim na taguan. Mukhang nahihirapan itong maglakad, ngunit pagkasara pa lamang ng pinto, naghihintay na roon ang mga tauhan ni Sang-ho. Agad na sumiklab ang isang matinding labanan. Samantala, kakakatanggap lamang ni Sun-woo ng isang pakete mula sa express delivery. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang sertipiko ng kabutihang loob na natanggap ni Yunho dahil sa pagliligtas niya ng isang tao. Noong una, balak ni Sun-woo na tawagan ang ina ni Yunho upang kunin iyon. Ngunit bigla siyang nagbago ng isip at si Yang Jin na lamang ang tinawagan. Nagkita ang dalawa sa isang cafe. Para kay Sun-woo, mas mahalaga si Yang Jin kaysa sa ina ni Yunho, kaya siya ang pinatawag niya at ibinigay dito ang pakete. Kinuha ni Yang Jin ang sertipiko at mabilis itong sinilip. Hindi malinaw na nakasaad dito ang pangalan ng matandang lalaking iniligtas ni Yunho. Tinanong ni Yang Jin si Sun-woo, ngunit wala rin itong alam. Naalala ni Yang Jin na nang huling pumunta sa kanya si Yunho, wala itong dalang backpack. Kaya posible na may kaugnayan sa nawawalang backpack ang pagtalo niya mula sa gusali. Pagkatapos, magkasamang pumunta sina Yang Jin at Sun-woo sa rescue center. Nang suriin nila ang surveillance footage ng emergency room noong araw na yon, wala silang napansing kakaiba sa school bag ni Yunho. Ngunit nang makita ni Sun-woo ang matandang lalaking iniligtas ni Yunho, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at napuno ng takot. Hindi pa niya maalala ang pangalan ng matanda, ngunit alam niyang ang lalaking iyon ay may malapit na ugnayan kay Sang-won, ang salarin sa serye ng mga pagpatay. Lubos itong ikinagulo ni Yang Jin. Samantala, kakarating lamang ng punong guro upang makita si Yunho. Ngunit ang tunay na pakay ng punong guro ay hindi upang dalawin si Yunho, kundi upang hintayin ang pagdating ng matandang lalaking iniligtas nito. Pagkaalis ng punong guro, inilabas ni Nurse Kim na siyang nag-aalaga kay Yunho ang kanyang cellphone at ipinaalam kay Sang-ho ang nangyari. Sa oras na yon, nahuli na ng mga tauhan ni Sang-ho ang dalawang tao. Sila ang mga taong nakita sa surveillance camera ng hotel. Hindi nagtagal, dumating din si Sang-ho sa ospital. Lumapit siya kay Yunho at bumulong sa kanyang tainga na kailangan niyang magising. Kapag nagising siya, darating muli ang kanyang tiyuhin upang sunduin siya. Pagkaalis ni Sang-ho, tila may narinig si Yunho na tumatawag sa kanyang pangalan sa loob ng kanyang isipan. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, dahan-dahang iminulat ni Yunho ang kanyang mga mata. Pagkaraan, nang pumunta si Sun-woo sa ospital upang dalawin si Yunho, bigla niyang natuklasan na si Nurse Kim ay isang dating estudyanteng tumigil sa pag-aaral. Dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, labis na nalito si Sun-woo tungkol dito, kaya tinawagan niya si Sang-ho upang itanong ang dahilan. Ngunit hindi inaasahan, agad siyang pinatayan ng tawag ni Sang-ho. Sa mga sandaling iyon, papunta si Sang-ho sa isang lihim na lugar. Labis siyang natuwa nang marinig na nagising na si Yunho. Kasabay nito, kailangan ding harapin ni Sang-ho ang dalawang drug dealer sa kanyang hotel. Para kay Sang-ho, walang saysay ang basta na lamang patayin ang dalawang iyon, kaya sinadya niyang udyukan sila upang magsimula ng alitan. Hindi nagtagal, pinulot ng isa sa kanila ang isang martilyo at hinampas ang ulo ng kasama niya. Samantala, nais sanang imbitahan ni Sun-woo si Yang Jin para maghapunan. Ngunit ang gusto lamang malaman ni Yang Jin ay kung anong balita ang katatanggap pa lamang ni Sun-woo. Ang matandang lalaking iniligtas ni Yunho ay nagngangalang Kiho. May kaugnayan siya kay Sang-ho. Pakiramdam ng dalawa na ang nangyari kay Yunho ay tiyak na may kinalaman kay Kiho. Matapos mag-usap sina Yang Jin at Sun-woo, nagpasya silang maghiwalay upang maghanap ng mga pahiwatig. Pagkatapos, pumunta si Yang Jin sa ospital kung saan ginamot si Kiho. Sinuri niya ang mga surveillance camera at ang oras ng mga pangyayari. Natuklasan niya na bago mangyari ang insidente, suot pa ni Yunho ang kanyang backpack. Mukhang may ibinigay pa nga si Kiho kay Yunho. Sa parehong oras, natuklasan din ni Sun-woo na dala ni Yunho ang kanyang backpack nang umalis ito sa paaralan noong araw na yon. Pinatutunayan nito na nawawala nga ang backpack ni Yunho. Ngunit anong lihim ang maaaring nakatago sa loob nito? Pagbalik ni Yang Jin sa istasyon ng pulis, napansin niyang itinatago ng lahat ang balita tungkol sa pagkawala ni Kiho. Ginagawa nila ito upang mabilis na maisara ang kasalukuyang investigasyon. Labis itong ikinagalit ni Yang Jin. Determinado siyang lutasin ang kaso. Kalaunan, matapos niyang suriin ang mga rekord ng 3 taong sangkot,
natuklasan ni Yang Jin na hindi lamang kilala ni Kiho ang ina ni Yunho, malapit pa ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang tunay na ugnayan ng mga ito. Mabuti na lamang at sa loob ng 18 taon ay patuloy siyang sinuportahan ni Wang Shok. Ipinaalala ni Wang Shok kay Yang Jin na kailangan niyang maingat na suriin ang dalawang kaso. Hindi dapat ito paghaluin ni Yang Jin. Matibay ang paniniwala ni Yang Jin na dapat muna niyang simulan sa kaso ni Yunho. Kaya nagsimula siyang mag-imbestiga kay Ah Chung, ang malapit na kaklase ni Yunho. Sa oras na iyon, nais ni Sunho na maging tagapamagitan si Sunwoo. Sa ganitong paraan, maaaring pagsamahin ng kanilang dalawang malalaking kumpanya ang kanilang mga mapagkukunan upang mas masuportahan ang mga estudyante. Sa sandaling iyon, tumawag si Yang Jin kay Sunwoo at ipinaalam na nasa paaralan na siya. Dahil sa kuryosidad, sinundan siya ni Sunho. Makalipas ang ilang sandali, dalawang babaeng estudyante ang nagmamadaling nagulat ng isang insidente. Matagal nang hindi gusto ni Dongmyong si Ah Chung. Naniniwala siya na si Ah Chung ang nagutos sa driver na saktan si Yunho, kaya galit na galit siya ngayon. Agad na nagtungo sina Yang Jin at Sunwoo sa silid-aralan. Pagdating nila roon, nakita nilang may sugat sa ulo si Ah Chung at dumudugo ito. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Yang Jin na hindi si Dongmyong ang may kasalanan. Ang mga estudyanteng nagtipon upang makita ang nangyari ay nakakuha ng pansin ng punong guro. Dati nang nais ng ina ni Ah Chung na mamuhunan sa paaralan, kaya walang pag-aatubiling ipinagtanggol ng punong guro si Ah Chung. Noong una, balak ng punong guro na dalhin si Dongmyong upang parusahan. Ngunit matapos ang mungkahi ni Yang Jin, pumayag si Dongmyong na sumama sa kanya sa Juvenile Investigation Room. Wala nang nagawa ang punong guro kundi umalis ng may galit. Sa sandaling iyon, nasa labas si Sunho. Pumasok siya at binati ang lahat na may kakaibang asal. Dahil tinulungan ni Sunho ang nakababatang kapatid ni Dongmyong noon, magalang siyang tinrato ni Dongmyong. Pagkatapos, ibinigay ni Sunho kay Dongmyong ang kanyang business card at umasa na maaari siyang kontakin ito. Makalipas ang ilang sandali, habang papalabas na si Yang Jin kasama si Dongmyong, biglang pinigilan siya ni Sunho. Sadyang binanggit ni Sunho ang tungkol sa dalawang drug dealer sa hotel. Ayon kay Sunho, nangyari ang insidente dahil kinuha ni Yunho ang kanilang pera, kaya napilitan siyang tumalon upang wakasan ang sarili niyang buhay. Sa kasalukuyan, misteryosong nawawala ang dalawang taong iyon. Naghihinala si Yang Jin na alam ni Sunho ang lahat ng nangyayari, ngunit nagkukunwari lamang itong mausisa at walang alam. Bago umalis, nag-iwan si Sunho ng isang mensahe na mas pinipili niya ang kaligtasan kaysa sa hustisya. Pagkatapos, dinala ni Yang Jin si Dongmyong sa tanggapan ng investigasyon para sa mga menor de edad. Gayunman, patuloy pa ring umiikot sa isip niya ang sinabi ni Sunho. Pakiramdam ni Yang Jin ay may mali sa pahayag nito, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ng drug dealer. Nang buksan niya ang pinto ng banyo, nakita niya ang drug dealer na nakahandusay at wala ng galaw, ngunit mahigpit nitong hawak ang nawawalang backpack ni Yunho. Nagsuot si Yang Jin ng guwantes at binuksan ang backpack. Sa loob nito ay may isang librong madalas basahin ni Yunho. Sa likod ng libro ay may sulat kamay ni Yunho. Nakasaad doon, "Hindi ko ito masabi, pero pakiusap, tulungan ninyo ako." Nang mabasa ni Yang Jin ang mga salitang iyon, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at matagal bago siya muling nakalma. Pagkatapos ay agad niyang ipinaalam sa pulisya ang sitwasyon upang humingi ng tulong. Nang suriin ng pulisya ang katawan ng namatay, natuklasan nila ang mga marka ng karayom sa braso nito. Ang pagkamatay niya ay may kaugnayan sa isa pang nawawalang drug dealer. Ngunit ang school bag ni Yunho ay natagpuan doon. Ano kaya ang koneksyon nito? Samantala, si Ah Chung ay nagtamo ng sugat sa ulo at dinala sa ospital. Tinanong siya ni Sunwoo tungkol sa nangyari, ngunit iniwasan ni Ah Chung ang tanong at tumangging sumagot. Maya-maya, tinawag ng punong guro si Sunwoo sa isang tabi. Para sa kapakanan ng paaralan, sinubukan ng punong guro na hikayatin si Sunwoo na ipagtanggol si Ah Chung. Sa sandaling iyon, dumating sa ospital ang ina ni Ah Chung. Nang makita ito, agad siyang nilapitan ng punong guro at taimtim na humingi ng paumanhin. Pagpasok ng ina ni Ah Chung sa silid ng gamutan, nakita niyang naroon pa rin si Sunwoo. Dahil dito, ginamit niya ang dahilan na gusto niyang makausap ang kanyang anak upang maayos na mapaalis si Sunwoo. Kalaunan, inamin ni Ah Chung sa kanyang ina na sinadya niyang ihampas ang ulo niya sa pader upang maibintang ang kasalanan kay Dongmyong. Ngunit labis na pinapaburan ng kanyang ina si Ah Chung. Inutusan niya ang anak na kapag dumating ang pulisya, sabihin nitong binugbog siya ni Dongmyong. Dahil kilala si Dongmyong bilang pasaway sa paaralan, madaling maniniwala ang mga tao sa kwento ni Ah Chung. Samantala, kusang loob na nakipagtulungan si Dongmyong sa investigasyon. Ayon sa kanya, ang ginawa lamang niya ay hilingin kay Ah Chung na bantayan ang driver ng kanilang pamilya. Ngunit bigla na lamang tumakbo si Ah Chung at sinadya nitong ihampas ang ulo sa pader. Sadyang pinadugo nito ang sarili niyang ulo. Ngunit kahit sabihin ni Dongmyong ang buong katotohanan, gaano karaming tao ang maniniwala sa mga salita ng isang kilalang pasaway tulad niya? Alam din ni Dongmyong na hindi aamin si Ah Chung sa katotohanan. Matapos ang investigasyon, naglakad si Dongmyong sa kalsada ng may kaba at pag-aalala. Sa sandaling iyon, nagkunwaring nagkataong dumaan si Sangho. Bagamat medyo nag-ingat si Dongmyong sa taong ito, nang malaman niyang kaibigan din siya ni Yunho, hindi niya namalayang tinanggap niya ang imbitasyon nito. Pagkatapos ay dinala siya ni Sangho sa ika-10 palapag ng hotel. Naghanda pa si Sangho ng isang marangyang pagkain. Ngunit nakakagulat, instant noodles lamang pala ang talagang gusto niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpaliwanag si Sangho kay Dongmyong. Sinabi niyang inimbitahan niya si Dongmyong dahil gusto niya ang mabubuting taong nakaranas ng paghihirap. Idinagdag din ni Sangho na minsan ay tinulungan niya ang isang estudyanteng napaalis sa paaralan dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. At mula noon, ay nagbago ang buhay ng estudyanteng iyon. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, mas naging malapit sina Dongmyong at Sangho. Kalaunan, dinala pa ni Sangho si Dongmyong upang dalawin si Yunho. Binigyan pa niya ito ng isang cake na dadalhin sa silid ng ospital. Alam ng
ang ina ni Yunho na kaibigan ng kanyang anak si Dongmyung, kaya hiniling niya rito na pansamantalang bantayan si Yunho. Kailangan niyang lumabas sandali dahil may isang mahalagang bagay na dapat asikasuhin bago dumating ang tagapag-alaga. Pagkatapos, habang abala si Dongmyung sa pakikipag-usap sa cellphone, biglang palihim na pumasok sa silid ng ospital si Jang Hik na matagal nang nawawala. Inilagay niya ang kanyang kamay sa noo ni Yunho at nanalangin sa Diyos. Umaasang magiging ligtas si Yunho at magigising sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Dongmyung ang pinto at pumasok sa silid. Mabilis na nagtago si Jang Hik sa ilalim ng kama. Doon niya biglang napansin na may nakatagong switch sa ilalim nito. Sa kabilang panig naman, dumating din si Wang Shok upang kumustahin ang kalagayan. Tinanong ni Wang Shok si Achung kung paano siya nasugatan. Ngunit dahil sinunod ni Achung ang utos ng kanyang ina kanina, hindi siya nangahas na sabihin ang totoo. Bukod pa rito, patuloy siyang kinikindatan ng kanyang ina. Natuklasan ni Wang Shok ang nangyaring insidente at inalo si Achung. Sinabi niya rito na huwag hayaang ang isang panandaliang kasinungalingan ay magdulot ng pagsisisi sa hinaharap. Matapos mag-isip ng mabuti, nagpasya si Achung na magsabi ng totoo. Inamin niyang hindi siya sinaktan ni Dongmyung. Nasugatan lamang siya nang saktan niya ang sarili dahil sa sobrang galit at pagkabalisa. Pagkatapos, pumunta si Wang Shok kay Yang Jin at ipinaalam na pareho nang umamin ng katotohanan ang dalawang binata. Ipinaalala rin ni Wang Shok kay Yang Jin na sa hinaharap, kapag nakikitungo sa mga kabataan, kahit makita niya agad ang problema, hindi niya ito dapat ilantad kaagad dahil maaaring masaktan ang kanilang damdamin. Doon napagtanto ni Yang Jin ang kanyang pagkakamali. Binanggit din ni Wang Shok na may gasgas si Achung sa likod ng kanyang kamay. Ipinapakita nito na si Achung ay isa ring biktima. Dahil dito, mas naging mahirap para kay Yang Jin na lutasin ang kaso. Maaari lamang siyang makakuha ng higit pang impormasyon kung makukuha niya ang tiwala ni Achung. Sa kabilang banda, nakakaramdam din ng pagsisisi si Sunwoo dahil sa hindi niya pagkakaintindi sa kanyang estudyante. Pumunta si Sunwoo sa lugar kung saan nangyari ang insidente at tahimik na tumayo roon. Nang paalis na siya, biglang dumating ang natitirang drug dealer. Sumigaw ito na parang baliw at agad na sumugod kay Sunwoo. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawalan ng kontrol ang lalaki. Gumamit siya ng lubid at hinigpitan ito sa leeg ni Sunwoo. Sa mapanganib na sandaling iyon, dumating si Yang Jin at agad siyang sinaklolohan. Nang makalma si Sunwoo, matagumpay na napusasan ni Yang Jin ang kriminal. Pagkatapos, nagmaneho si Yang Jin papunta sa ospital. Nang makita ni Achung si Yang Jin, tahimik lamang siyang umupo at walang sinabi. Pagkaraan, hindi niya namalayang kinakamot na niya ang kanyang kamay. Ito ang paraan niya upang maibsan ang kanyang pagkabalisa. Napansin ni Yang Jin ang kilos na yon at nakaramdam siya ng pag-unawa. Ikinuwento niya kay Achung ang isang pangyayari 18 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, 3 beses siyang tinawagan ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi niya sinagot dahil nagtatampo siya. Sa huli, pinatay ang kanyang kaibigan. Matagal na sinisi ni Yang Jin ang kanyang sarili. Ngunit ang totoo, sagutin man niya ang tawag o hindi, papatayin pa rin ang salarin ang kanyang kaibigan. Umaasa si Yang Jin na hindi sisisihin ni Achung ang kanyang sarili. Sa halip, dapat niyang sabihin ang katotohanan upang maihatid sa hustisya ang kriminal. Matapos maibsan ni Yang Jin ang bigat ng loob ni Achung, hiniling niyang kilalanin nito ang isang suspek. Ngunit hindi kilala ni Achung ang taong nasa larawan. Kalaunan, habang pabalik sila sa pinangyarihan ng krimen, ibinunyag ni Achung ang dahilan ng kanyang alitan kay Yunho. Sa nagdaang pagsusulit, nais lamang niya ng tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi inaasahan na binalaan siya ni Yunho na isusumbong siya sa paaralan. Dahil dito, tinuruan ng leksyon ng driver ni Achung si Yunho. Doon naunawaan ni Yang Jin ang lahat. Ayon kay Achung, matagal na siyang binubuli ni Yunho. Iyon pala ang tunay na dahilan. Bigla ring may naalala si Achung. Noong araw na natanggap ni Yunho ang kanyang parangal sa paaralan, may isang lalaking naghahalughog sa locker ni Yunho. Kung ipapakita ni Yang Jin ang larawan, maaari niyang matulungan itong makumpirma kung sino iyon. Pagkatapos, bumalik si Yang Jin sa istasyon ng pulis at sinuri muli ang video. Dahil estudyante lamang si Yunho at wala namang mahahalagang ari-arian, inisip ni Yang Jin na maaaring may kinuha si Yunho mula kay Kiho, kaya may taong naghahalughog sa locker ni Yunho. Samantala, natunto ni Sang-ho ang pinagtataguan ni Kiho. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala na roon ang matanda. Ang matandang tagapag-alaga ng simbahan ang kumuha ng pera, ngunit hindi niya nagawa ang ipinag-uutos na trabaho. Lubos itong ikinagalit ni Sang-ho. Binantaan pa niya ang matanda na ililibing niya ito ng buhay sa mismong lugar na iyon. Upang mailigtas ang kanyang buhay, wala nang nagawa ang matanda. Napilitan siyang sabihin kay Sang-ho ang lahat ng nalalaman niya. Ipinaliwanag niya na pumunta si Kiho kay Yunho dahil nais nitong bawiin ang isang bagay na ibinigay niya rito. Ngunit hindi alam ng matanda kung ano ang bagay na iyon. Ang matandang ito ay mahusay magbasa ng kilos at damdamin ng ibang tao. Nang makita niyang desperado si Sang-ho na malaman ang sagot, sinamantala niya ang pagkakataon upang magmungkahi ng panibagong kasunduan. Sinabi niyang gagamitin niya ang tiwala ni Kiho at dahan-dahang iimbestigahan ang buong bagay. Ngunit ayaw na ni Sang-ho na magsayang pa ng oras sa matanda. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ng matanda. Kinuha ito ni Sang-ho at siya ang sumagot. Si Kiho pala ang tumatawag. Upang maiwasan ang mas maraming komplikasyon, ibinalik ni Sang-ho ang cellphone sa matanda. Tinanong ni Kiho kung nasaan sila upang masundo niya ang mga ito. Dahil sa mapagkakatiwalaang tono ni Kiho, biglang nagbago ang pakikitungo ni Sang-ho. Magiliw na nakipagkamay si Sang-ho sa matanda. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng impormasyon. Ang matanda ang bahalang kumuha ng impormasyon mula kay Kiho, samantalang si Sang-ho naman ang bibili ng lupa sa paanan ng bundok sa napakataas na presyo. Pagkatapos ihatid ni Sang-ho
ang matanda. Sinabi niya sa kanyang tauhan na may masamang ngiti sa mukha na ang liblib at abandonadong lugar na iyon ay perpektong lugar para maglibing ng bangkay. Kinabukasan, pumunta si Yang Jin sa paaralan ni Yunho. Nang malaman niyang bayaw pala ng punong guro si Sunwoo, nagbago siya ng pakikitungo at sinadyang ilayo ang sarili mula rito. Doon napagtanto ni Sunwoo na hindi lamang ang pagpapakamatay ni Yunho ang iniimbestigahan ni Yang Jin, kundi pati na rin ang kaso ni Sangwon. Ang dalawang kasong ito ay may malapit na kaugnayan sa korporasyong nasa likod ng paaralan. Gayunpaman, hindi sinunod ni Sunwoo ang utos ng punong guro at kusang loob niyang ibinigay kay Yang Jin ang surveillance video ng magnanakaw. Sa maikling panahong nagkakilala sila, tunay na hinangaan ni Sunwoo si Yang Jin. Sa kanyang mga salita ay may bahagyang ipinahihiwatig na paghanga at damdamin para sa kanya. Ngunit hindi ito napansin o naunawaan ni Yang Jin. Pagbalik ni Sunwoo sa opisina, agad niyang sinuri ang mga pangyayari bago tumalon si Yunho. Bigla niyang naalala ang aralin noong araw na iyon. Habang tinuturuan ng mga estudyante kung paano gamitin ang kagamitan sa pagtalon, pinaalalahanan niya si Yunho na mag-focus sa leksyon. Naalala ni Sunwoo ang mga kagamitang nasa rooftop ng lumang hotel, kaya dali-dali siyang nagpunta roon upang suriin ito. Pagdating doon, sinundan niya ang parehong hakbang. Nagkabit siya ng isang bagay sa kawit at inihagis ito pababa. Agad niyang pinagmasdan ng lubid. Hindi niya inaasahan na kahit malakas niyang ihagis ang bagay, malayo pa rin ang lubid sa lupa. Sa sandaling iyon, dumating si Yang Jin sa hotel. Tumingala siya at nasaksihan ang eksena. Agad siyang pumasok sa hotel at dumiretso sa rooftop. Nang tanungin ni Yang Jin kung bakit naroon si Sunwoo, nanginginig nitong ibinunyag ang kanyang hinala. Hindi itinulak si Yunho pababa. Tumalon siya mismo upang mailigtas ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos, pumunta si Yang Jin kay Sangho upang kumuha ng karagdagang impormasyon. Sinabi ni Sangho na nasugatan ang kanyang mga tauhan, kaya hindi pa maaaring tanungin ng pulisya sa ngayon. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa mga pangyayari bago na iligtas si Yunho. Ang matabang lalaki na tauhan ni Sangho ay natagpuan si Kiho sa simbahan. Balak niya sanang patayin si Kiho roon. Ngunit hindi inaasahan, nakatakas si Kiho kahit na naghihintay sa labas ang iba pang tauhan upang ipagpatuloy ang paghabol. Bigla namang nawalan ng malay si Kiho. Si Yunho ang nakakita kay Kiho at siya ang nagdala rito sa ospital. Doon sa ospital, ibinigay ni Kiho kay Yunho ang isang notebook. Ngunit hindi nila napansin na may taong nagmamasid sa kanila. Inutusan ni Sangho ang kanyang tauhan na kunin pabalik ang notebook. Dahil dito, nagsimulang habulin ng tauhan ni Sangho si Yunho. Sinundan niya ito sa ilang kalye habang naghahanap ng pagkakataon. Ngunit biglang bumilis ang pagtakbo ni Yunho. Kalaunan ay nalaman na tumigil lamang si Yunho upang tulungan ang isang kapitbahay na magbuhat ng ilang gamit. Sinundan ng tauhan si Yunho at ang matandang babae hanggang sa kanilang bahay. Kinabukasan, sinamantala ni Sangho ang pagkakataon na magsagawa ng isang seremonya ng parangal sa paaralan. Inutusan niya ang kanyang tauhan na halughugin ang locker ni Yunho, ngunit wala roon ang notebook. Bago umalis ang tauhan, nakasalubong pa niya ang isa sa mga kaklase ni Yunho. Sa parehong oras, isang matangkad at payat na babae ang palihim na pumasok sa bahay ni Yunho. Matapos halughugin ang bawat sulok ng bahay, wala pa rin siyang natagpuang bakas ng notebook. Kinabukasan, nang umuwi si Yunho mula sa paaralan, sinundan siya ng tauhan ni Sangho. Bigla nitong inagaw ang backpack ni Yunho, ngunit wala ring silbi iyon dahil wala roon ang bagay na hinahanap ni Sangho. Pagkatapos ay binuklat niya ang ilang pahina ng librong The Great Legacy at binasa pa ito ng malakas. Muling lumitaw sa mukha ni Sangho ang kanyang karaniwang mapanlinlang at mapanganib na ekspresyon. Tungkol naman sa pagkamatay ng driver, ito ay nag-ugat sa alitan ni na Yunho at Ah Chong. Dahil dito, dinukot ng driver si Yunho at dinala siya sa isang abandonadong bahay. Ang balak lamang ng driver ay turuan ng leksyon si Yunho, ngunit hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang grupo ni Sangho. Pagkatapos ay gumawa ng eksena si Sangho para iligtas si Yunho. Ngunit sinabi ng driver na dati na niyang nakilala si Sangho. Dahil dito, ikinulong ang driver sa trunk ng kotse at dinala palayo. Pagkatapos, ginamit muli ni Sangho ang dati niyang paraan, nagkunwari siyang dadalhin si Yunho sa isang hotel upang gamutin ang kanyang mga sugat. Si Yunho, na isa lamang walang karanasang estudyante, ay sumunod kay Sangho hanggang sa ika-10 palapag ng hotel nang walang anumang pagdududa. Matapos siyang ipasyal ni Sangho sa paligid, inilabas nito ang librong The Great Legacy at ibinigay kay Yunho. Sinabi ni Sangho na binili niya ang librong iyon noong araw ding iyon, ngunit sinabi rin niyang bumili siya ng isa pang kopya. Dahil sa pahayag na iyon, napagtanto ni Yunho ang kanyang pagkakamali. Nagkunwari si Yunho na gusto na niyang umuwi at nagpaalam kay Sangho, ngunit wala sa kanila ang may balak na pabayaan siyang umalis. Kaya pinili ni Yunho na dumaan sa hagdan upang makatakas. Ngunit hinarangan siya ng isa sa mga tauhan ni Sangho. Nang mapansin ni Yunho ang sandaling pagkakawala ng atensyon ng tauhan, itinapon niya ang kanyang backpack at mabilis na tumakbo palayo. Hindi nagtagal, dumating ang matabang lalaki at nakita ang kanyang kasamahang nakahandusay. Dahil sa galit, hinabol nila si Yunho hanggang sa rooftop. Nang mapagtanto ni Yunho na malapit na siyang mahuli, isinuot niya ang kanyang escape device at nangahas na tumalon pababa. Ngunit hindi siya pinakawalan ng matabang tauhan. Ginamit nito ang lakas upang hilahin pabalik si Yunho. Sa desperasyon, tinanggal ni Yunho ang escape device at tumalon mula sa gitna ng hangin pababa sa lupa. Pagkatapos, tumawag si Sangho sa emergency services at nagkunwaring siya ang naghatid sa biktima sa ospital. Samantala, ang driver ay nanatiling nakakulong sa sasakyan. Inutusan ng matabang tauhan na dalhin ang driver pabalik sa abandonadong bahay, kung saan gumawa sila ng eksena upang magmukhang nagpakamatay ang driver. Inayos pa ng matabang lalaki ang escape device. Binago niya ang haba ng lubid at ginawa itong 30 metro. Ito rin ang nagpatunay sa hinala ni Sunwoo na hinahabol si Yunho hanggang sa rooftop. Sa desperasyon, tinanggal ni Yunho ang escape device at tumalon pababa. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng pulisya ng sapat na ebidensya upang
iharap sa hustisya ang mga kriminal. Ngunit dahil sa impluwensya ni Sang-ho, hindi magiging madaling hulihin siya. Sa halip, lalo pa nitong pinahirapan ang sitwasyon ni Yang Jin. Sa wakas, nagising si Yunho matapos ang ilang araw na pagkawala ng malay. Ngunit ang nakita niya sa paligid ay lubos na nagpagulo sa kanyang isip. Ang kanyang ina, na dati ay halos walang pakialam sa kanya, ay biglang tumakbo papunta sa kanya, niyakap siya, at napaiyak. Hindi maintindihan ni Yunho kung ano ang nangyari. Matapos suriin ng doktor, sinabi nitong bagaman gumanda na ang kalagayan ni Yunho, nawala ang lahat ng alaala niya sa nakalipas na isang buwan. Kung makararanas siya ng labis na stress, maaaring lalo pang lumala ang kanyang pagkawala ng alaala. Nasaksihan ni Yang Jin ang mga pangyayaring ito at naisip niyang maaaring maantala ang investigasyon. Kaya pumunta siya sa doktor upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Yunho. Napansin niyang tila magte-text ang doktor sa isang tao, mukhang kinakabahan ito. Tinanong ni Yang Jin kung balak ba nitong ipaalam kay Sang-ho ang sitwasyon. Wala nang nagawa ang doktor kundi gumawa ng dahilan. Sinabi niyang ipapaalam lamang niya sa taong nag-aasikaso ng bayarin sa ospital ang kalagayan ng pasyente. At tulad ng inaasahan, hindi nagtagal ay dumating si Sang-ho upang tanungin ang doktor. Doon napagtanto na si Yunho ay napapalibutan ng mga taong lihim na nagtatrabaho para kay Sang-ho. Sa pamamagitan ng balita, nalaman ng marami sa pulisya na naging pulis si Yang Jin dahil nais niyang ipaghiganti ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil dito, marami ang nalungkot at nagduda. Pinaghinalaan pa ng ilan na matapos mahuli ang suspek na si Sang-won, sadyang pinakawalan ni Yang Jin ang lalaki at itinulak ito sa kamatayan. Kinabukasan, bumalik si Yang Jin sa istasyon ng pulisya, ngunit walang bumati sa kanya. Mabilis na lumapit ang kapitan at ipinaalam na magkakaroon ng internal disciplinary meeting sa loob ng 3 araw. Mabuti na lang, sa mahalagang sandaling iyon, si Won-suk ang lumabas upang akuin ang responsibilidad. Handa siyang managot sa pagkakamali ni Yang Jin. Dahil dito, nanatili si Yang Jin sa kanyang posisyon bilang kapitan ng unang unit ng major crimes. Pagkatapos, umuwi si Yang Jin ng mabigat ang loob. May pakiramdam siyang maitinago si Yunho sa bookshelf, ngunit kahit halugugin niya ang bawat sulok, wala siyang natagpuan. Lalo itong nagpalungkot sa kanya, kaya tinawagan ni Yang Jin si Sunwoo upang makahanap ng kaunting ginhawa. Sinabi niya kay Sunwoo na nagkamalay na si Yunho, ngunit nawala kay Yunho ang lahat ng alaala niya sa nakaraang isang buwan. Pagkatapos, nagdala si Sunwoo ng isang cake sa ospital. Nang makita ni Yunho ang cake, biglang may isang alaala na sumagi sa kanyang isipan. Hindi maintindihan ni Yunho kung bakit ganoon ang kanyang naramdaman. Samantala, labis ng pagod si Yang Jin. Sa kasalukuyan, hindi siya maaaring makilahok sa anumang kaso. Gayunpaman, unti-unting naunawaan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang sitwasyon, kaya sinadya nilang pag-usapan ng malakas ang progreso ng kaso upang marinig ni Yang Jin at malaman niya kung nasaan si Kiho. Ayon sa impormasyong iyon, pumunta si Yang Jin sa lugar, ngunit wala siyang natagpuang tao roon. Habang siya ay nadidismaya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Kiho. Lumabas na nalaman ni Kiho sa matandang tagapagbantay ng simbahan na nagkamalay na si Yunho. Mabuti na lamang at hindi alam ni Kiho na nawala ng alaala si Yunho. Sinubukan ni Yang Jin na hikayatin si Kiho na pumunta sa ospital upang makita si Yunho, ngunit agad nitong pinutol ang tawag. Samantala, sinuri ni Sunho ang call history ni Yunho. Natuklasan niya na matapos kunin ni Yunho ang gamit ni Kiho, nakipag-ugnayan siya sa nakababatang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya dinala ni Sunho ang laruan upang hanapin ang batang iyon, si Dong-myung. Sa huli, nalaman ni Sunho kung ano ang ibinigay ni Kiho kay Yunho. Isa pala itong kopya ng ebanghelyo ng New Life Society. Pagbalik ni Sunho sa kanyang sasakyan, bigla niyang naalala ang kanyang kabataan. Noong bata pa siya, dinala ng kanyang ama ang librong iyon sa silid at sinabihan siyang manalangin sa Diyos. Samantala, kagagaling lamang ni Dong-myung sa ospital matapos dalawin ang kanyang matalik na kaibigan. Nais ni Yunho na malaman kung ano ang nangyari sa nakaraang buwan. Hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit na tinatanong ni Yang Jin kung ano ang ibinigay sa kanya ng taong iniligtas niya. Sa sandaling yun, napagtanto ni Yang Jin ang mahalagang punto ng kaso. Lumalabas na matagal nang gustong mabawi ni Kiho ang ebanghelyo ng New Life Society. Pagkatapos, bumalik si Yang Jin sa parke. Umaasa siyang makikita roon si Kiho. Matapos mag-isip sandali, inilabas niya ang kanyang cellphone at binuksan ang Google Maps. Gamit ang impormasyong nandoon, nakipag-ugnayan siya sa pamunuan ng parke. Gumamit siya ng loudspeaker upang marinig ng lahat ang kanyang anunsyo. Sinabi ni Yang Jin na nahanap na niya ang aklat at hiniling kay Kiho na makipag-ugnayan agad sa kanya. Tulad ng inasahan, nasa malapit lamang si Kiho sa parke. Nang marinig ang anunsyo, nakipag-ugnayan siya kay Yang Jin at nagkasundo silang magkita sa hating gabi. Pagkababa ni Yang Jin sa kotse, hawak niya sa kamay ang asul na aklat. Napansin ni Yang Jin na parang wala namang kakaibang kilos si Kiho. Pagkatapos ay naglabas siya ng lighter at balak sunugin ang aklat. Iniisip niyang kapag ginawa niya iyon, matatakot si Kiho at mapipilitan itong magsabi ng mas mahalagang impormasyon. Sa parehong oras, isang dalagang babae ang inatake ng isang estranghero. Hinila siya nito papunta sa kailaliman ng bundok at mahigpit na tinali ang kanyang mga kamay at paa. Mahinang bumulong ang lalaki sa kanya, "Ayos lang, huwag kang masyadong malungkot. Malapit nang matapos ang iyong paghihirap." Hindi inaasahan na ang lalaking iyon ay si Sang-ho. Lumalabas na noong bata pa si Sang-ho, iniwan siya ng kanyang ina na mag-isa sa isang madilim na silid. Kalaunan ay dumating si Sang-won at inilabas siya mula sa paghihirap na iyon. Ngunit hindi naging maswerte ang paglaki ni Sang-ho. Nais ni Sang-won na sanayin si Sang-ho upang maging tagapagmana ng simbahan. Sa tuwing nagkakamali si Sang-ho sa pagbabasa ng ebanghelyo, matindi ang parusang kanyang natatanggap. Mula noon, naging madilim ang mundo ni Sang-ho. Nang mangyari ang unang kaso noong 1998, isinama ni Sang-won si Sang-ho upang masaksihan ang buong pangyayari. Hindi pa noon napagtanto ni Sang-ho na isa palang panatiko si Sang-won. Sinabi ni Sang-won na ang sakit na iyon
ay isang lihim na dapat itago ni Sang-ho sa kanyang puso. Nagpasya si Sang-ho na sundin ang mga salita ni Sang-won. Makalipas ang 10 taon, nang dalhin ni Sang-ho sina Ki-ho at isang babae sa ampunan, hindi niya sinasadyang narinig ang babae na ipinagmamalaki na malapit na niyang makuha ang isang piraso ng lupa. Naalala ni Sang-ho ang kwentong iyon. Kalaunan, pumunta si Sang-ho sa pastor upang hilingin ang pagkakataong makuha ang lupang pag-aari ng babae. Binantaan pa niya ang pastor na ibubunyag niya ang mga ginawa ni Sang-won kung hindi ito papayag. Ngunit iginiit ng pastor na ang ganitong uri ng kasunduan ay dapat nakabatay sa tiwala sa isa't isa. Kailangan ni Sang-ho na gamitin ang sarili niyang buhay bilang garantiya. Habang naghahanap si Sang-ho ng target, hindi niya sinasadyang nakita si Yang Jin na naglilibing ng mga bangkay ng hayop. Kinamumuhian ni Sang-ho ang lahat ng mabubuting tao, kaya isinama niya si Yang Jin sa listahan ng kanyang mga biktima. Pagkatapos, sinadya niyang lapitan si Soo-jung at matagumpay niyang nalaman ang pangalan ni Yang Jin. Habang nag-uusap sila, biglang naalala ni Sang-ho na minsan na niyang ipinakilala ang sarili kay Soo-jung upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpasya si Sang-ho na baguhin ang kanyang target. Bago isagawa ang krimen, tumawag muna si Sang-ho sa pastor. Iniulat niya na tiyak na magtatagumpay ang misyon. Matapos patayin si Soo-jung, ginamit ni Sang-ho ang cellphone nito upang tawagan si Yang Jin. Sinabi ni Sang-ho na balak sana niyang patayin si Yang Jin. Ngunit hindi umano ito pumasa sa kanyang pamantayan. Hindi na raw mauulit ang kaso. Si Soo-jung na ang huli, kaya hindi na siya mahahanap ni Yang Jin. Ngunit agad itong sinagot ni Yang Jin na mahahanap pa rin niya siya, kaya kailangan niyang manatiling buhay hanggang sa mangyari iyon. Pagbalik sa kasalukuyan, ginamit ni In-ho ang pira-piraso niyang alaala upang ikwento kay Yang Jin ang nangyari. Habang nasa ikasampung palapag siya ng hotel, nakita niya ang mga litrato at cellphone mula sa investigasyon ni Yang Jin. Noong araw na ipinakita ni Sang-ho ang aklat, napansin ni In-ho na hinahalughog ni Sang-ho ang kanyang backpack, kaya nagdahilan siyang uuwi na at agad na tumakas. Sa puntong iyon, naging tiyak si Yang Jin sa kanyang hinala. Si Sang-ho ang utak sa likod ng lahat ng nangyari. Pagkatapos, inimbitahan ni Wang Shok si Yang Jin upang makipag-usap. Ikinuwento niya rito ang buong pangyayari. Hiniling niya na imbestigahan ng pulisya si Sang-ho bilang pangunahing sospek at buksan ding muli ang investigasyon sa mga nakaraang serye ng pagpatay. Upang maprotektahan ang posisyon ni Yang Jin, nangako si Wang Shok na tutulungan siya hanggat makakaya bago siya magretiro. Sa wakas, inanunsyo ang resulta ng disciplinary meeting. Isang buwang bawas sweldo lamang ang ipinataw kay Yang Jin. Samantalang si Wang Shok ay tinanggal sa kanyang posisyon. Ang ikinagulat ng lahat ay hindi tumakas si Sang-ho matapos ang pangyayaring iyon. Sa halip, pinili niyang harapin ng direkta si Yang Jin. Kalaunan, nagsagawa si Yang Jin ng operasyon sa isang makitid na eskinita. Sa oras na yun, dalawang kasamahan niya ang malubhang nasugatan ng suspek. Wala itong balak sumuko. Ang gusto lamang ito ay harapin si Yang Jin upang makapagtakas siya. Kahit na isang mapanganib na kriminal ang kanyang kaharap, matapang na lumaban si Yang Jin. Bawat saksak ng kutsilyo ng kanyang kalaban ay nakatuon sa kanyang mahahalagang bahagi ng katawan. Ginamit ni Yang Jin ang lahat ng kanyang kakayahan upang lumaban. Nang makita niya ang isang sandaling pagkukulang ng kalaban, mabilis siyang gumanti ng isang malakas na suntok at matagumpay na napabagsak ang kriminal. Agad niya itong pinigilan at pinusasan. Ngunit matapos dalhin ni Yang Jin ang suspek sa interrogation room, naging hindi ito kooperatibo at nanatiling tahimik. Kaya natigil ang investigasyon. Balikan natin ang ilang araw bago nito. Natagpuan ni Yang Jin ang nawawalang notebook sa tulong ni Sun-woo. Ngunit hindi nila maunawaan ang lihim na nakatago sa loob nito. Pagkatapos, tinawagan ni Yang Jin si Ki-ho. Napagtanto ni Ki-ho na sa pagkakataong iyon ay hindi siya nagsisinungaling, kaya nagkasundo silang magkita. Pagkatapos dumilim ang langit, naunang bumalik si Sun-woo sa paaralan upang kunin ang notebook. Ngunit pag-alis pa lamang niya, dumating na si Sang-ho sa opisina. Tinanong ni Sang-ho ang mga tauhan tungkol sa iba't ibang bagay at nakumpirma niyang nasa kamay ni Sun-woo ang aklat. Upang hindi maunang makakuha ng ebidensya ang pulisya, tinawagan ni Sang-ho si Sun-woo at binalaan siya. Sinabi niyang kung hindi ibabalik ni Sun-woo ang aklat sa loob ng 30 minuto, pupunta siya sa silid-aralan at sasaktan ang mga estudyante ni Sun-woo. Pagkarinig nito, wala nang nagawa si Sun-woo kundi bumalik sa paaralan. Matapos makuha ni Sang-ho ang gusto niya, kalmado niyang sinabi kay Sun-woo na itago ang lahat at magkunwaring wala siyang alam. Pagkatapos, bumalik si Sang-ho sa ikasampung palapag ng hotel, dala ang notebook. Agad niyang pinasuri ito sa matabang tauhan upang sabay nilang ihambing at pag-aralan. Bagamat may natuklasan silang ilang nakatagong bagay sa loob, hindi pa rin nila mahanap ang tunay na sagot. Dahil dito, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila. Kung maibabalik ang lahat ng alaala ni Yun-ho, mabubunyag ang lahat ng kanilang krimen. Kaya pinayuhan ng iba si Sang-ho na tigilan na ito. Ngayon na nasa kanila na ang orihinal na notebook, ang kailangan na lamang nilang gawin ay patayin si Yun-ho upang wala nang maging problema. Ngunit nais pa ring ipagpatuloy ni Sang-ho ang kanyang laro laban kay Yang Jin. Sa huli, ang matabang tauhan na lamang ang nananatiling handang sumunod kay Sang-ho hanggang sa katapusan. Pagkatapos, inutusan ni Sang-ho ang kanyang mga tauhan na pumunta sa abandonadong log cabin. Nais niyang malaman kung makakahanap sila roon ng bakas kung nasaan si Ki-ho. Bagamat sumang-ayon ang mga tauhan, lihim silang nagtipon sa likod ni Sang-ho. Sa kabilang panig, nagtatago si Ki-ho sa abandonadong log cabin. Sa wakas ay naghintay siya roon hanggang sa dumating si Yang Jin. Ngunit nang buksan nila ang aklat, natuklasan nilang hindi iyon ang hinahanap ni Ki-ho. Dahil wala nang ibang magagawa, napilitan si Yang Jin na sabihin ang totoo. Ninakaw ni Sang-ho ang orihinal na aklat. Ang tinago ni Yang Jin ay isang kopyang isinulat lamang sa kamay. Ginawa niya iyon upang maprotektahan ang sarili niyang buhay. Nang marinig ito, pumayag si Ki-ho na makipagtulungan kay Yang Jin. Ipinaliwanag niya ang kahulugan ng 21 numero sa notebook. Kailangan lamang nilang tukuyin ang lokasyon
investigasyon batay sa mga numerong iyon upang mahanap ang ebidensya ng mga krimen ni Sang-ho. Lumalabas na mahigit 20 taon na ang nakalipas. Natuklasan ng pastor na si Sang-ho ay isang taong labis ang ambisyon. Tuwing gumagawa ng krimen si Sang-ho, itinatala niya ang buong proseso. Pagkatapos, ibinigay niya ang ebidensyang iyon sa pastor. Balak niya itong gamitin bilang kapalit upang makuha ang lupa ng babae. Ngunit hindi inaasahan na matapos mamatay ang pastor, tumanggi ang babae sa kahilingan ni Sang-ho at hiniling pang ibalik ang hotel. Dahil dito, napilitan si Sang-ho na tumakas. Nasaksihan ni Ki-ho ang lahat ng iyon. Dahil sa matinding pressure mula sa magkabilang panig, napilitan siyang magtago. Pagbalik sa kasalukuyan, sinundan ni Yang Jin si Ki-ho patungo sa lupang iyon. Ngunit pagdating nila roon, tumpok na lamang ng mga guho ang kanilang nakita. Hindi alam ni Ki-ho kung ano ang nangyari. Lumuhod siya sa lupa, puno ng pagkakasala kay Yang Jin. Mukhang hindi si Ki-ho ang nakaalam ng buong katotohanan. Ang babae ang may hawak ng buong kwento, ngunit posibleng napatay na siya ni Sang-ho. Pagkatapos, nagmadaling pumunta si Yang Jin sa hotel. Hindi niya inaasahan na kasalukuyang nire-renovate ang gusali, kabilang na ang ika-10 palapag. Mukhang matagal nang naghanda si Sang-ho para rito. Mahigit 20 taon nang hinahabol ni Yang Jin ang kasong ito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang matibay na ebidensya laban sa tunay na salarin. Balikan natin ang ilang araw bago iyon upang makahanap ng ebidensya laban kay Sang-ho. Imiminungkahi ni Yang Jin na makilahok si Ki-ho sa mga gawain sa simbahan at tulad ng inaasahan, naging epektibo ang paraang iyon. Matagumpay nilang nahikayat si Sang-ho na pumunta sa simbahan. Matapos manalangin si Sang-ho, agad siyang nagmadaling pumunta sa opisina upang hanapin ang isang tao. Ngayon, hindi na natatakot si Ki-ho kay Sang-ho dahil wala na ito sa kanya ang orihinal na notebook. Ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga numero, maaari pa rin niyang matukoy ang ebidensya ng mga krimen ni Sang-ho. Habang papalapit na sa galit si Sang-ho, biglang pumasok si Yang Jin. Inutusan niya si Ki-ho na huwag sabihin kay Sang-ho ang kahulugan ng mga numero. Nang makita ni Sang-ho na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, sinubukan niyang umalis. Ngunit ilang sandali lang, bigla siyang nagpanik at tumakbong pabalik. Doon niya napagtanto na ang lahat ng iyon ay bitag na inihanda ni Yang Jin. Dahil kanina, nang imbitahan ni Ki-ho si Sang-ho na uminom ng kape, sinadya niyang iwan ni Sang-ho ang kanyang fingerprint sa tasa. Sandaling nag-isip si Sang-ho at nagplano na tumakas kasama ang kanyang mga kasabwat. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita niya ang matabang lalaki na tila may itinatago sa likod. Iyon pala ay mahalagang ebidensya sa kaso ni Sojun. Dahil dito, labis na nagalit si Sang-ho. Tinanong ni Sang-ho kung bakit siya pinagtaksilan ng matabang lalaki. Sa sandaling iyon, ikinuwento ng matabang lalaki kung paano siya iniligtas ni Sang-ho mula sa ampunan. Sinabi pa niya noon na anuman ang mangyari, palagi siyang mananatili sa tabi ni Sang-ho. Lumalabas na kinuha lamang ng matabang lalaki ang mga iyon upang sirain ang ebidensya. Samantala, inaaliw ni Sun-woo si Yun-ho sa ospital. Nangako si Sun-woo na mananatili siya sa tabi ng kanyang estudyante at poprotektahan siya hanggang sa siya ay gumaling. Ngunit matapos magsalita ni Sun-woo, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sang-ho. Tinakot ni Sang-ho si Yun-ho at sinabing kung hindi siya susunod sa kanya, malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang ina. Nang makita ito, sinubukan ni Sun-woo na kumbinsihin si Sang-ho na tigilan na ang kanyang masasamang gawain. Ngunit hindi inaasahan, bigla siyang inatake ni Sang-ho. Parang asong ulol si Sang-ho. Inaatake ang sinumang haharang sa kanyang daan. Wala nang nagawa si Yun-ho kundi sumunod sa kanya. Samantala, sinusuri ni Yang Jin ang mga ebidensya nang bigla siyang kontakin ni Sang-ho. Inanyayahan siya nitong magkita sa ika-10 palapag ng hotel. Doon daw nila tatapusin ang 20 taon nilang pagkakasangkot sa isa't isa. Pagdating ni Yang Jin sa ika-10 palapag sakay ng elevator, ang unang taong nakita niya ay ang matabang lalaki. Hinarangan siya nito. Sinusubukang pigilan ang kanyang pagpasok. Ngunit matapos ang ilang sagupaan, nakuha ni Yang Jin ang kalamangan. Agad niyang inilabas ang kanyang baril at pinaputukan ang kandado ng pinto ng opisina. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi si Sang-ho ang nakita ni Yang Jin, kundi ang babaeng nagtaksil kay Sang-ho. Nang makita ito, inalis ni Yang Jin ang posas ng matabang lalaki upang iligtas sa babae. Labis itong nakaantig sa matabang lalaki. Sinabi niya kay Yang Jin na tumakas si Sang-ho papunta sa rooftop ng gusali. Kaagad namang umakyat doon si Yang Jin upang harapin si Sang-ho. Sa oras na yon, sinadya ni Sang-ho na tutukan ng kutsilyo ang leeg ni Yun-ho. Gusto niyang pilitin si Yang Jin na ibaba ang kanyang baril at tumigil. Bagamat nagpaputok si Yang Jin ng 2 beses sa hangin, hindi man lamang natakot si Sang-ho. Nang makita ito, ibinaba ni Yang Jin ang kanyang baril at sinubukang makipag-usap kay Sang-ho. Sinadya ni Sang-ho na banggitin muli si Sojung upang inisin si Yang Jin. Sinabi ni Yang Jin na hindi na siya ganoon kapadalos-dalos tulad noong kabataan niya. Ngunit tumanggi pa rin si Sang-ho na sumuko. Pagkatapos, inilabas ni Sang-ho ang cellphone ng biktima at ibinigay ito kay Yang Jin. Naroon ang huling mensahe ni Sojung. Ang mga huling salita ng kanyang matalik na kaibigan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na nagdulot ng matinding sakit kay Yang Jin. Ito mismo ang nais ni Sang-ho. Gusto lamang niyang makita si Yang Jin na naghihirap. Naglakad si Yang Jin papunta sa gilid ng rooftop. Hinamon niya si Sang-ho na lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Ngunit nanatiling malamig at puno ng puot ang mukha ni Sang-ho. Nang handa na sana siyang tanggapin ang kamatayan, sinamantala ni Yang Jin ang pagkakataon at hinila siya pabalik. Lubos itong nagpaiwan ng pagkadismaya kay Sang-ho. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang trahedyang kapalaran. Naisip niya kung si Yang Jin ba ang naging biktima noong araw na iyon. Magiging iba kaya ang kanyang buhay? Sa huli, bumalik si Sang-ho sa pinagmulan ng lahat. Ngunit ang naghihintay sa kanya ngayon ay hindi na ang dating mainit at ligtas na silid, kundi ang parusang nararapat sa kanya. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.